Ito naman po yung aking napakalaking Philodendron Giganteum Blizzard. Ito po siya. Diba? Ang saya nito. Of course, ang aking Philodendron Florida Green. And my Alocasia Pseudo Sanderiana. Another of my Alocasia Pambea Nigra. And then ito na siya. Ito pa po siya yung Philodendron Golden Calkins. May bago na naman siyang leaf. So it means to say na okay na siya. Nag-thrive na siya dyan. Salamat naman at na-save ko siya sa pagkaka-stem rot po niya noon. Naalala ko, ito yung isa sa mga pinaka-first video ko nung nagsimula ako mag-reels. Ito yung topic ko about sa Philodendron Golden Calkins. And then, ito po yung Philodendron Bobsy. Meron na naman siyang upcoming na leaf. And then, mga Paraiso Verde. Ito talaga hindi ko maintindihan kasi paminsan-minsan naglalabas siya ng leaf na ganito. Dapat ang leaf ng Paraiso Verde ay ganito talaga siya. Ito. Pero naglalabas pa rin siya ng leaf na ganito. Ayan, may labas na namang leaf. Yung Paraiso Verde. Diba? Ang ganda nito. At ito pala yung new leaf po niya. OMG, oh my god, ang ganda nito. Parang bumabalik na siya sa dati. At ito naman ang aking Philodendron Silver Sword na naaro din siya sa init. Pero marami na siyang babies. Tingnan nyo po ito. Marami na siyang babies dito. Diba? Marami na siyang babies. Ito po siya. Diba? For propagation na po yan. Pero ipapa-climb ko muna siya dyan. Para naman gumanda ulit itong silver sword ko. Ang ganda kaya nito kapag lumaki na kasi yung leaves po niya talaga kapag nasisinagan ng araw, silver talaga siya. Ito siya. Silver talaga ito. Nagsisilver parang talaga siyang may glitters or may mica sa leaves po niya. Ang ganda po nito. At ito na po ang aking pinaka-favorite noon na plant. At ito na po ang nangyari sa kanya. Kinain po siya ng mga caterpillar, di ba? Naubos talaga lahat ng mga leaves po niya. Pero okay lang naman kasi nagbigay naman siya ng leaf na napakaganda. At ito yung downside ng mga albo. Nagkakaganito po siya. Hindi talaga nagtatagal ang mga leaves po niya kasi nasusunog. Ganito. At ayun na naman, oh my god, ito naman yung bagong leaf po niya. Ang ganda, diba? Ayan, hindi naman yan maglalast. Kasi, maraming white. Ito siya. Meron na naman akong blizzard dito. Ang dami ko na talagang Giganteum Blizzard. Kasi, once pinutol mo ang Philodendron, dadami at dumadami talaga sila. Ito, of course, ang aking Philodendron na Cebuno. And my Philodendron Melanochrysum. Sana maging okay na siya kasi nagka-problema ako sa kanya. Hindi na siya naglalabas ng leaf. Parang nalulusaw yung leaf bago lumabas. Hindi ko alam kung anong nangyari. Sana naman ngayon
maging okay na siya. Ito po ang aking Manjula. Ito ang Manjula photos ko. Ayan po siya. Di ba ang ganda? Iba ito sa marble queen. Kasi yung marble queen, parang iba yung hugis ng leaf po niya. Ito parang rounder. Rounder talaga siya. Hindi tulad ng marble queen na parang may pagka-heart yung form ng leaves po niya. Ayan, umakyat po siya. At ito naman ang aking philodendron BTA. Ito. May panibago na naman siyang leaf. Ito, grabe talaga ito. Resilient ito sa sunlight. Kahit parang 30% lang yung sunlight dito. Okay naman siya. Pero wag mo lang i-direct sunlight itong BTA. Kasi, nasusunog talaga yung mga dahon po niya. Diba? At ito, napakita ko na to before, yung kinain ng kung ano man, yung leaf. Ito yung Pseudosperma johnstoni. At ito naman ang aking Pseudosperma marcusii na kinain din siya before ng ewan ko kung anong kumain sa kanila. So dito naman tayo, ito ang philodendron green dragon head or whatsoever. Diba ang ganda nito. At ang aking philodendron mamay, ito na po siya. Wait lang, parang salamat naman at walang caterpillar kasi may bakas ng caterpillar, diba? Ito po siya, yung mami. At dami na niya ngayon at malalaki na yung mga babies po niya, diba? Oh, see? Kasi pinopagate ko sila before. At ito naman ang aking philodendron Prince of Orange. Ito po siya. Maganda po ito. Maganda ang new leaf po nito. Orange na orange talaga. At yan po yung ang aking philodendron Red Congo. Tingnan natin. Diba? Ayokong i-propagate yan kasi natatakot ako. Sensitive pa naman yan. So ganyan lang siya. Pinapalaki ko lang siya sa pot niya. At yan ang aking Anthurium rainforest na napakalaki na niya talaga. At remember niyo before na meron akong anong tawag doon? Parang nag-pollinate po ako nito before. Nag-successful po siya. Ito na po siya ngayon. Lumaylay na siya. Ito po yung inflorescence niya at magkakaroon na po yan ng mga seeds very soon. Nag-successful po siya. Yung pag-pollinate ko, ginamit ko yung variegated na foliage. At sana naman meron din siya mga variegated na mga babies kapag meron na siyang seeds. At ito naman ang aking philodendron jungle fever. Ang laki na nito. Sobra. Wait lang. Diba? Ito yung variegated version. Meron po akong green version nito pero nasa sulok kasi siya. Ewan ko kung makikita ko pa yon kasi nandun sa ibang side. Ito na po siya ang aking philodendron jungle fever. At ito po ang aking philodendron green imperial or imperial green. Napakalaki na nito, as in super talaga, as in mas malaki pa sa akin. Diba? Superly. At dyan naman na part, di ba, nawala na yung mga pots dyan kasi inuunti-unti kong kunin yung mga pot kasi i-arrange ko pa siya. Dapat maging malinis na siya dyan kasi para wala lang masyadong ahas.
And then dyan, meron pang burley marks dyan. Ito, burley marks po yan. Philodendron burley marks. At yan po yung, ito isa naman, ito ay ang Philodendron serratum green. Meron po siyang kasama doon na serratum din. Ayun siya. At saka ito, Royal Queen po yan. Yung parang may dark na leaf. Royal Queen, at nagsimula na naman siyang kainin. Dapat talaga malinis na talaga ang part na yan para maganda tingnan. At eto na po, ito na naman yung mga Philodendron Giganteum Blizzard ko. Ang dami na talaga nila, as in super. See, kapag kinat mo siya, ang daming babies. Diba? Nung kinat ko ito, nag-produce siya ng parang 1, 2, 3 babies all in all. Ang ganda ng plant na to. See, yung variegations po niya, ang ganda. Ito. Napapagkamalan itong Alocasia albo. Sabi nila badyang daw, pero hindi. Hindi yan badyang. Ito po ay isang Philodendron Giganteum Blizzard po siya. Diba? Ito pa yung blizzard na yung mid-cut before. Ayan. Meron na siyang babies. At stable na rin yan. Diba? Tinubuan na siya ng panibagong plant. At yan po ang aking Anthurium Plomani Eye or the Wave of Love. Ang ganda nito. At ito po ang aking Philodendron Melinoni Eye. Ayan po siya. Same lang din sila sa Melinoni Eye ko na nandun. Yung isa doon sa likod na part. Diba? At ito na naman po ang aking Philodendron Giganteum Blizzard na naman. See, ang ganda nito. Ang ganda ng variegation po niya. You know what? Prefer ko talaga na ang variegation ng Giganteum Blizzard ay ganito. Yung mas madaming green. Kasi nagsusurvive talaga sila at saka hindi nasusunog, hindi madaling masunog yung dahon po nila kapag mas madami yung green kaysa sa white. Dapat ganito talaga yung Philodendron. Ito yung gusto ko actually kasi nag-thrive siya at madali siyang fast grower po siya kapag maraming green. Kapag marami namang white, hindi siya masyadong nag-grow, and then madali siyang masunog. Madaling masunog yung mga foliage niya. Diba? Super ang ganda. Ito po yung new leaf, yung kakalabas na leaf. Ang ganda po. So ano pa ba? Ano pa ba ang hindi ko? Ang dami pa kasing plants dito. At for this video, ito lang po siguro ang included. And then I will make another video para sa ibang plants naman. Have a nice day!